Espiritu Santo, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, narito tayo at nagkakatipon upang pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng tagumpay ng karunungan, kaalaman. Nag-invest tayo sa edukasyon at ngayon ating inaani ang tagumpay. Nagkaroon ito ng katuparan dahil nagtiwala ang Diyos sa inyong kakayanan. Kaya pinabalik natin ang mapulit pasasalamat sa Panginoong nagtitiwala sa bawat isa sa atin. Upang maging marapat tayo sa pamimigay ng papuri sa Diyos sa misang ito, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya sa iyong kaparalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak namin inaalingan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan. Ang sino mang nabubuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka mo ba kaysa aming mga si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili? Sumuko si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Graduates of Pedro T. Menjola High School, congratulations. Maraming salamat po sa pamunuan ng paaralan ito mula sa ating minamahal na principal na si Sir Jess Ichibare.
Narito ba siya? Sir Jess? Brad. Si Sir Jess po ay kasama ko sa seminaryo. Magpaparing sana si Sir Jess. Pero talagang ang pasyon niya ay para sa pagtuturo at pamumuno ng paaralan. Palapakan natin ang Sir Jess. Mabalik ba ang Sir Jess? Amen. Siyempre, kaparat ko yan. Maraming salamat din sa mga guro ng paaralan ito na nagsulog din ng kilay para sa inyo. Dati-dati ang mga pag-aaral na nagsusunog ng kilay. Tingnan nyo mga katabi nyo kung may kilay pa. Dati-dati ang mga pag-aaral ang nagsusunog ng kilay. Ngayon, ang mga guro na ang nagsusunog ng kilay para sa mga bata. Para mga natin ang mga guro. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo at sa inyong pagmamalasakit sa mga bata nito. Graduates, may congratulations. Hindi ninyo binigo ang paaralan ito dahil kayo ay nagpunyagi makatapos. Tayo ang nagsimula ng first ng grade 7 hanggang grade 12 sa Pedro E. Menjola. Tayo kayo. Palapakan natin ang mga loyalty awards. Maraming salamat po na kayo ako. Maraming oras kayo palala. So yung mga hindi tumayo, nagsimula lamang kayo sa Pedro E. Menjola noong grade 11. Tama? O mga grade 8, grade 9, or grade 10. So nag-transfer kayo. At yung pagka-transfer ninyo, meron kayong natutunan na nagpanago pa ng inyong pagkatao. A room for God. And so today, this afternoon, you are proclaiming that you are not just graduates as Filipinos. You are graduates with faith. Kayo ay magtatapos ng may pananampalataya, ng may pananalig sa Diyos. Now, because of that faith, you have given the power to make the difference. And what difference will you contribute to this society? Ang banal na Ebanghelyo ay nagdudulot sa inyong kamalayan ngayon. Paano kayo makapag-aambag sa kinabukasan ng lipunan ito? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may hindi makararanas ng kamatayan. Sisters and brothers, though you will experience death, your life will continue and your legacy will move on eternally because you placed your life before the wisdom and life of the Savior, Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Is for Christ. Ilagay ang kamay sa kaliwang dibdib, damhin ang tibok ng puso at sabihin, my life is for Christ. My life is for Christ. Salamat sa pananampalataya nito. But how can you truly live for Christ? First, see, listen,
listen and reflect on His command. Si Jesus patuloy na nagsasalita sa bawat isa. Paano mabuhay sa mundo ito? Oo, may mga rules and regulations ang society. But over and above the commands of the society, of the school, of any institution, here comes the law of Christ. Ang iisa lamang ang kautusan ni Jesus para kayong makapagpatuloy ng buhay. Love one another as He has loved us. Ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig na ipinakita ko sa bawat isa. Magkakaroon lamang ng kabuluhan ang inyong pagkilos, ang inyong pag-iisip, at ang inyong patuloy na plano sa buhay na ito kung ito'y nakasalalay at nakatuntong sa pag-ibig ni Kristo. At paano ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig? Inialay niya ang kanyang buhay para sa inyong kaligtasan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dahil kay Kristo, ika'y ligtas. Sabihin mo, dahil kay Kristo, ika'y ligtas. And so the command of salvation rests on you. Ang tanong, sa paano ko ay sasabuhay ang pag-ibig ni Kristo para sa aking kapwa? Okay? Hello? The command of Jesus must be followed by your example. Second, every action has a result. Every move that you do has a consequence. Bago gawin ang isang bagay, isipin mo na ang kailangan ng inyong gagawin. Hello? Sisters and brothers, as graduates, your teachers, the Pedro team in Diola, has put their trust in you. Kaya kayo sasabihin, graduates, nagtitiwala rin sila sa inyo na sa bawat pagkilos na inyong gagawin, your teachers in this school will be proud of you. Paglabas ninyo sa paaralan ninyo, tumataw kayo ng utang na loob sapagkat siya ang bumubog sa inyo para kayo'y maging tunay na tao. And so, the result of every action that you will do reflects the vision and the ideals of this school. Amen? Napakagaling ninyo, no? Pinagkatiwalaan na kayo ng paaralan ninyo. At sinasabi nila, kaya nila. Kasi may sapat na kayong kaalaman at may sapat na kayong willpower to be good, to be true, and to be faithful to God. Sumunod kayo sa akin. Good things happen to good people. Hindi pa kayo sigurado na gagawin kayo. Ulitin natin na, good things happen to good people. Good things happen to good people. So, ibig sabihin, now, because of the education that you learn, you are now good in the sense that you imbibe the goodness, the wisdom, and the values of Pedro and John.
From command to consequence. Here comes the third C, and that is character. Character. A faithful to Christ would build a character ayon sa karakter ng Diyos. Because after all, you as a faithful has been created into the image and likeness of God. Para may pagpatuloy ng magandang karakter ng graduate ng eskwelahan ito, be mindful of the four cardinal virtues na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat ninyong tunahan. Build a good character based on, first, prudence, second, justice, third, fortitude, and fourth, temperance. These four cardinal virtues are necessary for you to become a true, successful citizen and child of God. Be prudent, be just, be strong, and control every emotion, every passion of your soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Para ganapin ang iyong kalooban